Bagay ba? Bagay ba? This is the necklace, fashion necklace. We got from Thailand. Double Dragon. It's a tribal necklace. Nice, huh? Double Dragon. Tibay niya. May tip. Pagkagabi na, gabing-gabi na. Put some light. Pagkagabing-gabi na, nakatingin ako sa ganyan, nakatingin ako sa mga paintings. Ito, first is mga paintings na ito is not mine, no? Sa mga patikan natin mga artists. Ang sarap nilang tignan. Ang sarap nilang tignan. Kaya pala yung mga collectors na meron sariling mga museum, no? Talagang satisfied na silang tignan-tignan yung mga collection nila. Basta ayus-ayusin kung tumatabing iba. Eto akala ko pagka naiset mo na ng ganyan, hindi na siya gagalaw, no? Pero obviously gumagalaw pala yung mundo. Kaya tumatabingi nga sila. Sometimes overnight tumatabingi sila. Parang may sinusundan silang pattern. Parang let's say kung hindi man gumalaw yung mundo ng natural causes, may dumaan na truck, no? So, yung truck mabigat, nagalaw niya yung surroundings, nagbabibrate. So tumatabingi. Sometimes yung mga patok na jeep, yung mga jeep na malalakas ang sound system, kumakalabog, nagagalaw nila yung mga picture. Kaya pala yung mga ibang collectors, naririnig ko yung mga collector, talagang ikot lang sila ng ikot sa collection nila at ina-admire nila, tapos inaayos-ayos. So ganun yung habit ng iba. Kilala ang mga collector, thousands talaga, thousands, and some art collectors hindi na mabilang yung kanilang collection, and yung bahay nila hindi na rin mapaglagyan pa, no? So all walls puno na, ganun, wala na talagang space. Ang ganda tignan, especially the play of colors. Nakita mo mga play of colors, so diba? Ang ganda, look at it, huh? Ito naman, the play of texture. Ang ganda. Of course, texturize dito. Ito rin. Sipin nyo, cloth art, tela. Master of Ting, no? Ang gagaling. So parang blessed. In a way, parang blessed din ako. Dahil imagine, I'm always here at the gallery. Tapos, may dumarating na bago. So, exciting, di ba? Exciting din na work. Yan. Yeah, good evening, gabi na. So, pinagkabalaan natin ngayon ay itong mga robot na to. Kasi surprisingly, yung mga robots nagkaroon ng maraming inquiry sa internet. Tinatamaan sila, di ba, pag may vlog tayo daily, tinatamaan yung mga robot. Tapos nilagay ko sa marketplace yung mga items na to. Marami nag-inquire. So, ang ginawa ko, inayos ko yung mga, hindi pa kasi sila finally, may mga wiring, ito wala pang color, no? Yung kabila, yung wiring niya, hindi pa maayos. So inayos ko today yung mga wiring, tapos yung malaki, yung pinakamalaki sa lahat, yung hanggang dito ko yun na robot, 54 inches yun Doon may nag-inquire din sa robot na yan. So
yung base niya, wobbly yung robot eh. So ang ginawa ko, inayos ko yung base niya ngayon. Ang ginawa kong bakal yung base niya, dati kasi wood. Eh napabigat na ng gusto, dami na niyang karga. Ganyan din yun eh, may mga gimmick din. Tapos ang ginawa ko dyan, binilhan ko sila ng motion sensor. So every time na may lalapit, may gagawin sila, either mag-light up or kakanta, no? Meron kasi parang digital na ano eh, yung natutuwa ako eh, yung mga songs eh, yung Careless Whispers, yung intro lang niya, ano siya, tawag dito horn, pero oras na tumunog siya, ang tunog, Careless Whispers, o kaya yung mga sikat na kanta sa TikTok, gano'n. Ano, actually, backing horn yun ng kotse. Backing horn. Baka bumili ako noon para pag lumapit ka sa robot, na-sense ka ng motion sensor, kakanta yung robot at mag-iilaw ng gano'n. So, meron siyang strobe lights, meron siyang flasher lights sa ulo, tapos yung mga kamay niya, blinking bulbs. So, yan. Lahat ng electronics na yan, inassemble ko. Kasi technician ako before. My first job, I'm a technician. Bago ko naging programmer, naging web designer, naging vlogger. And then ngayon, sa gallery. So, ganun pa rin. Napakaganda pa rin mga art natin. Master Octi, De Los Santos, cloud art. Ayun, ang kanyang flowers. So, tapos, yung katabi, Carlica. It's a glow in the dark. Yung kulay green. Glow in the dark. Ang ganda niya sa gabi. Tapos, ito kay Kenneth. Abstract. I believe architect si Kenneth eh. Kaya ang ganda ng balance ng art niya eh. Tapos, kay Marie Basilio. Kanyang abstract. And isa baba yung sunflower. Parang Van Gogh is. Kay Griselda Manalo. Of Neoma Galleria. Salamat nga pala sa Neoma Galleria sa mga tinutulungan niyang artist, no? So, ano po ba? Yun yung aking ano, teka, buhatin ko lang. Ito yung aking parang Basquiat style na ano. Tutuloy ko mamaya. Kakapagod din ayusin yung mga robot eh. And that one. Tapos meron tayong isisingit na mga toy art. Ayan o, tignan mo. It's a beer can. Gagawin kong kotse siya. It's a beer can, gagawin ko siyang kotse. Ayan. So parang product, ano, no? Product toy. Actually, baka gawin ko pang remote control yan eh. Nakasakay siya doon, may butas oh. Tapos ito naman, it's a different toy, no? Isang soldier at saka isang bike na pinagsama ko, nagkataon pwede pala siyang isakay. Gagawin kong parang advocacy art tungkol sa mga kamote, no? O yung mga nag-exhibition sa Marilake tapos ma-aksidente, no? Kasimplang ganun, ganyan. Kasimplang na ganyan. O diba? And of course, let's not forget, malapit na si Andres Bonifacio Day. Nagawa tayo ng isang vlog niyan tungkol kay Andres Bonifacio, pero in a nutshell, mentor niya si Dr. Jose Rizal. Nabasa ni Andres Bonifacio yung No Limitangere and El Filibustrismo na sinulat ni Dr. Jose Rizal. So parang hindi naman, kung nabasa niyo yung dalawang libro na yun, actually pinag-aralan ko mabuti yun kasi ako nag-act sa isang play nun, No Limitangere at El Filibusterismo. Ako yung lead role. I believe that's Ibarra. Yun, ako nag-lead role noon nung high school. So medyo naalala ko yung mga pangyayari na yun. So siya yung tinuturing na father of Filipino Revolution. No, siya nag-trigger nung mga pananakop. Kaya a year after binaril si Dr. Jose Rizal, siya rin ay pinatulan ng bitay a year. So pagkatapos naghimagsik na kasi siya eh, na-trigger nga ng pagkakamatay ng Dr. Jose Rizal, nag-start siya ng himagsikan pero nahuli din siya and
siya ay nakatulan. The father of Philippine Revolution, Andres Bonifacio. Cloth art by Master Octi de los Santos. Ahoo! Yep, so dun sa Art in the Park, dun sa Makati, siguro last year. So nagpunta ako, ang dami, libo-libo yung mga art doon. Kaya lang, nagulat ako, may isang area doon na gumagawa siya ng mga robots na ganito. Gumagawa siya. So, nangyari, na-inspire din ako sa kanya. Pero yung robot niya is just block of wood and wala siyang, hindi siya gumagamit ng mga external parts na to. Gamit ang mga parts ng kotse to sa distributor system ng kotse to, parang jetpack, no? Ito roller to. So ako pinagsama-sama ko yung style ko, tsaka itong talagang tunay na sapatos, yan, nakuha kong style yan. So na-inspire ako sa kanya, kaya lang yung ganyan, kaliliit lang yung kanya. Tapos nagulat ako doon dahil yung foreign media, siguro mga dalawang foreign media, nandun sa place nung robot na yon, pinagkakaguluhan yung mga robots niya, no? So parang, so nakita ko, sabi ko, okay ang gamit talaga ng robot is, nakita ko yung robot nila is block of wood as the body, hand, arms, and nuts and bolts. Yun ang ginagamit niya as joints. Yan. So doon ko nakuha inspirasyon dito sa robot na to. And then, tatlo sila eh. Ito pa yung isa. Ito pa yung isang robot. So as you can see, yung style ng robot is gano'n pa rin yung shoes. Old shoes. Tapos ang hand nito, parang boxing gloves. Pero instead of boxing gloves, it's a light bulb. Tapos ito is a distributor cap ng kotse. Ito is a speaker. Ito yung sa coffee machine ko. Ito mga piyesa to ng angle grinder. 2 pieces. Ito is a of course step down transformer, wala nang laman. Ito is pin light sa bahay. I-post ko na kasi ito sa marketplace. Kaya kailangan i-finalize ko na to. Kasi medyo wobbly yung base niya. Kailangan kong ayusin yung base nito. Naging wobbly siya. Opera natin. Of course, these arms nag-swing. Siguro dapat naka-steady na lang to. Make it operational kasi kuryente ko eh. So I'm getting inquiries about the robots. Robot.